Hello guys, magandang hapon. Dito naman tayo sa lugar ng Baligyan, Zamboanga del Norte, kung saan ay meron tayong maibahagi sa inyo na isang ah, makasaysayang lugar na noon ay meron siyang history na noon ay panahon ng ikalawang digmaan ng pandaigdig o during World War II. Ang lugar na ito ay lugar ng Baligyan, Zamboanga del Norte, kung saan ay nandito tayo sa itaas ng kanilang building dito. Nasa ano tayo, yung bagsakan ng isda dito sa malapit sa may Baligyan Integrated Terminal o bus terminal diyan sa sa harapan. Iniugnay ko ito dahil may kasi history ang lugar kung saan ay meron siyang dito mga sinaunang tao na nagkapagsabi na ang lugar na ito ay dinaanan ng mga barkong Hapon o mga warship ng Japanese during World War II, na kung saan ang lugar na ito ay may nangyaring noon na nagkaputukan diyan sa laot. May dito, isang maliit na isla. Ayan, isla na yan. Yung sabi-sabi nila ay Kandulingan Island. Nasa harapan ito ng Baligyan. Napasyal tayo dito kasi ibahagi ko sa inyo ang nangyayari noon sa panahon ng digmaan o pangalawang digmaan. Yung lugar kasi dito ay meron siyang mga maraming history yan sa lugar. At yung una ng isla na yan, sabi-sabi ng mga matatanda dito na kausap ko noon ay meron siyang malaking barko ng Japanese na di malaman kung ano yung pangalan, yung warship na yun. Kaya sa una na yan ay di natin malaman kung anong pangalan ng barkong na tamaan ng torpedo ng submarine ng mga American forces during World War II. Hanggang ngayon di pa malaman kung ano ang pangalan ng barko diyan sa unahan ng isla na yan dito sa tinuturo ko, kasi diyan binanggit ng mangingisda na estimated nila na sinaunang mangingisda ay nasa 80 meters estimated lang na lalim, kung saan diyan nalunod ang malaking barko ng isang warship ng Japanese forces during World War II noon. Kasi ang lugar na ito, maraming nagsasabi may nakadaong daw na mga barko noon dito sa lugar ng Baligyan, Zamboanga del Norte, na kung saan ay maraming history na maraming dumaong na mga barko diyan sa isla na yan at mga karatig na lugar dito ng Baligyan, na marami ding binanggit yung kausap ko noon, na ilang warship ng Japanese
ang nalunod dito sa lugar ng Baligyan. Kaya di lang napangalanan kung ano yung pangalan ng worship na yon na nalunod. Kaya ang lugar na ng Baligyan ay meron siyang mga bundok dito, na noon din ay may mga sabi-sabi na may mga nakapag sabi na maraming mga Japanese forces na nakatira sa mga bundok-bundok na dito sa taas ng Baligyan, Zamboanga del Norte. So malit lang ito, malit lang ang municipality dito, o malit na lugar ng Baligyan. Ito, nasa lang, coastal ang dito. Ito yung boulevard. Ayan, malit na boulevard dito. Ayan. At siguro mga 200 meters ang taas ng boulevard. So nasa tayo, taas ng bagsakan ng Baligyan. So yung malit na isla na yan ay isang landmark ng Baligyan, na kung saan ay may nakapagsasabi na meron ding nakuha dyan na mga naiwan ng mga Hapon o mga Japanese forces noon. Mga precious metals daw ang nakuha. Isang bilog na malaking bato na meron siyang nakamarka na malaking X sa bilog na bato na noon ay nakuha na. May nakakuha o nabanggit yung tao na isang malaking politiko dito na nakakuha sa diyan sa lugar na ng isla na yan. At may dinala silang isang barko na na may daladalang mga lingkit na mata, o siguro mga Chinese yun ata siguro. Kaya may nakuha o may nakuha na mga precious metals diyan. At meron ding nabanggit na yung black open o mga kabaong diyan sa laot na yan dito sa lugar. Ayan. Yung punta na yan, meron ding history na may tumaong din noon ng maliit na barko ng Japanese forces. Hindi natin alam kung ano yung tawag dito, yung dinidiskarga nila na mga gamit yan. So ang lugar na ito ay may tatlong warship na nalunod dito during World War II. Kasi tinamaan ng torpedo ng submarine ng American Forces sa panahon ng digmaan. Kaya ang lugar na ito ay maibahagi ko na lang sa inyo kasi wala tayong drone. Dapat sana may drone tayo. Kasi wala pa tayong income sa sa YouTube natin, yung TV channel ko. Kaya maibahagi ko na lang sa inyo ang history dito sa lugar, kung saan ay marami ditong mga inihulog noon na mga black open o mga kabaong sa dagat. Kaya ko na lang sa inyo, dahil sa mga usap-usapan sa mga mangingisda dito na may nakikita silang mga kabaong noon, mga 1980s pa, at hindi na malaman kung nasaan yon kasi binanggit lang nila at hindi nila pinapansin yon kung ano yung ibig sabihin yung parang kabaong. Kaya ito na lang guys, na lang, like and subscribe po, kasi di natin alam kung ano yung worship ang pangalan dito na lunod noon.
dahil sa natamaan ng torpedo ng submarine ng American Forces. So di natin alam kung ano yung barko o pangalan ng barko na warship ng Japanese dito sa lugar. Ay tatlong barko dito natamaan ng torpedo ng submarine ng American Forces. So ito na lang guys, subscribe na lang at like na lang din sa sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. At maraming salamat po sa kunting oras sa panonood. Paki-comment kung anong i-komento niyo dito. Kasi nagbabase lang din ako sa history sa kausap ko noon dito na merong mga tatlong Japanese warship na nalunod sa lugar. So ito na lang guys. Salamat po sa kunting oras sa panonood. Thank you po.